Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome sa Kabuhayan at Negosyo, ang programang nagbibigay ng inspirasyon at kaalaman sa mundo ng pagninegosyo at tagumpay. Ngayong araw po, makikilala natin ang isang negosyante nagpatunay na ang mga pagkabigo ay hindi hadlang, kundi hakbang patungo sa tagumpay. Mula sa pagiging spa therapist, pagsubok sa restaurant business at micro-lending, hindi siya nagpatinag sa mga hamon ng buhay at pagninegosyo. Noong 2006 po, tinatag niya ang Lia Salon na ipinangalan sa kanyang anak na si Lia. Sa paglipas ng 2 dekada, lumago ang kanyang negosyo mula sa isang pangarap tungo sa isang matatag na family-owned business na may maraming branches at patuloy na pinagkakatiwalaan ng kanilang mga kliyente. Ngayong araw po, isang bagong yugto ang kanyang binuksan sa pamamagitan ng Lia Beauty Loans. Isang mas moderno at mas pinaunlad na konsepto ng kagandahan at personal na pag-aalaga. Patunay ito na ang pagbabago at inobasyon ay mahalaga sangkap upang magtagal at magtagumpay sa negosyo. Isang ina, negosyante at inspirasyon sa maraming nagnanais magtagumpay sa sariling larangan. Walang iba kundi si Miss Melchi Espiña, founder ng Lia Beauty Lounge. Ma'am Melchi, welcome po sa Kabuhayan at Negosyo. Thank you very much po, Yusek Gani, sa pag-invite sa akin dito, lalo na sa Kabuhayan at Negosyo. Opo, at pasalamat din tayo kay Kasosyong Arvin. Kay Kasarvin. Oo, na-connect po tayo. At ikaw, ma'am, siguro nagkikita-kita na rin tayo sa mga event ng kasosyo at talagang humanga ako sa naging journey mo sa buhay, sa pagninegosyo. Pero bago tayo, siguro umpisahan na rin natin sa pagpapakilala rin ninyo. Sino ba talaga si Ma'am Melchi? Opo, ano yung mga pinagdaanan niyo sa buhay, negosyo. Kaya sige ma'am, kwentuhan mo ang ating mga kasosyo, mga kanegosyo sa buong Pilipinas at sa ibang bansa. So, ako po si Melchi Espiña. Gusto kong ipakilala muna yung kung saan muna ako nag-start. Opo. Pinanganak po ako ng 1972. After 2 years, namatay yung mama ko. And then, syempre, yung father ko, nagkaroon na lang sariling family. And then, tumira ako sa mga auntie, sa lola ko and sa lolo ko. And syempre, aware ako na mahirap ang buhay. So, kaya bata pa lang ako, kung ano ang ginagawa ng lola ko, tinutulungan ko na siya. Hindi ako aware na yung mga pagtulong ko sa kanya, process na pala siya para at least magkakaroon ng mindset na sa pagnenegosyo. Kasi lahat ng niluluto niya, for example, dito sa probinsya may mga suman, yung mga gano'n. Saan po ang probinsya niyo, ma'am? Sorsogon, Bulan Sorsogon. Okay. And then, yung pala na yon, pakagawa namin ng isang produkto, binibenta ko din. So, kaso lang, nung mga 9 years old na ako, namatay naman lola ko. Kaya sabi ko... Kaso bali doon po kayo lumaki sa mga grandparents niyo? Grandparents, mother side. Mother side. So, parang may kabalagi sa akin kasi iniisip ko, sino mag-aalaga sa akin? Sino ang next na pwede kong tiran para lang mabigyan ako ng magandang education? So, bata pa lang ako, aware na ako sa mga nangyayari. Ibig sabihin, wala akong chance na mag-inarte sa buhay, yung mag-isip ng mga, mag-enjoy muna. Kasi kailangan ko gumawa o tumulong para naman may magkagusto sa akin para tulungan ako makapag-aral. Kayo po ba, Ma'am Melchi, nung bata kayo, ano ba yung pangarap mo sa buhay? Aside from, yun na nga, ikaw ay laki sa mga lolo at lola, at ano yung mga inspiration mo na ito, balang araw, ito ang pangarap ko, makagraduate. Ikaw ba, ma'am, ay nakatapos ka rin sa pag-aaral? Yes po, nakagraduate ako sa tulong ng mga tita-tito ko. So ano po yung pinaka-pangarap nyo? Ikayo ba nangangarap na maging negosyante? At ano po yung pangarap nyo talaga? Nung time na yon, wala po akong ganong pangarap kasi hindi ko naman alam kung ang worry ko lang dati lagi, sino ang magpapaaral sa akin.
So, ang iniisip ko lagi, maka-move forward, parang one step at a time. Hindi ako nakangarap kasi wala naman, alam kong walang magsusupport sa akin. So, kung ano na lang ang dumating na, kunyari, nag-enroll ako ng college, may nagbibigay ng ganito, ng allowance, may nagbibigay ng bigas, may nagbibigay ng ganito. So, it's a contribution sa So, nang nakaranas lahat. kayo talaga sa mga pagsubok sa buhay at kulang yung Kulang. talaga. Oo. So, ano po ba yung mga hindi nyo makalimutan na pagsubok nangyari sa inyo nung kayo ay bata pa, nung kayo ay nag-aaral pa? Yung mga pagsubok na yun nung college ako, especially malayo sa lugar ng mga tito-tita ko, kailangan, kunyari lunch break, syempre mag-uuwian ng mga estudyante. Ako, papaiwala ako sa school mismo, antayin ko na lang sila dumating, yung ganon. Para at least isipin nila na nakakain na ako. Pero wala, kailangan talaga. Magstay ako doon, kunyari nag-aaral na lang ako. Ano ba yung mga inspiration nyo nung bata pa kayo? Ano ba ang talagang nakaka-inspire sa'yo, Ma'am Melchi? Ang inisip ko lang, gusto ko pag nagka-family ako, hindi nila madanas yung dinadanas ko. Yan. So, ikwento mo naman sa amin, ano ba ang experience mo dito sa pinasukan mo na negosyo? Bago mo ba ito sinubukan itong salon business? May mga iba ba kayong Sinubukan. nasubukan na negosyo na nagtagumpay or hindi nagtagumpay, Ma'am Melchi? Ang una ko pong during kasi nung college ako, nagbebenta-benta na ako. Pero nung una, mahihain ako. So may mga friends ako na, ako magbebenta niyan. So taga-bili lang ako. Hanggang sa dumating yung time na parang dumadiretso na sila sa akin. So nababawasan yung hiya ko, nababawasan yung, syempre, Yusek, pag wala ka talaga, mahihain ka. Kasi syempre wala naman support talaga sa'yo. Nandun ka sa side, parang, paano ko lang i-develop yung sarili ko? Siguro nasa process na yun ng buhay ko, na may mga friends ka naman na tumutulong sa'yo, di ba? Yung mga ganon. And then, since wala ako nung college ako, wala akong mga libro, ang ginagawa nila, sulat ako ng sulat, nakikilala naman ako, kasi yung notebook ko, umiikot. So, nagkakaroon ako ng friends. Nade-develop sa kanila yung pakikipagkaibigan sa akin. Kasi, naka-outline na lahat eh. Kasi wala nga ako lahat. So, kailangan ko gumawa ng paraan para hindi lang ako nandun sa likod. Kailangan talaga maramdaman ko na belong ako doon sa kasi medical school yun eh. Medical school, oh. So, ano po ba yung, di ba, tapos kayo ng Physical therapy. therapy. So, talagang alam nyo itong pinasukan mo sa salon. So, theoretically ay napag-aralan mo to. So, Apo. ano po yung mga ibang sinubukan nyo na negosyo, Ma'am Melchi? Dumaan ako, ang first ko is nag-restaurant ako. So, doon naman sa restaurant, wala akong capital doon. Kasi hindi ako pwedeng pinag-graduate na ako, hingi pa ako ng capital. So, kailangan magbenta muna ako ng something. For example, yung mga binibenta ko during that time, mga bra, panty, yung ganon. And then, pag nakabili ako o nakabenta ako noon, yung money doon, ipapagawa ko na ng table ng restaurant. Para maging, alam mo yon, maging bili ako ng plywood, bili ako ng ganon, tapos nakabuo na ako ng ilang tables. So, pero hindi naman siya naging successful kasi nakakapagod on my part. Magluluto ka, magwawash, hugas ka, magsaserve ka, lahat ginagawa ko. Kasi wala ka pa naman pambayad sa mga tao eh. Pero bago itong restaurant, ikaw ba ay sumubok din na magtrabaho at ma-apply mo yung pinag-aralan mo bilang physical therapist? Hindi po ako before nang nagsalon ako, nag-work ako as spa therapist dito sa Makati. So, for 3 years, naging massage therapist sa British-owned company kasi lahat ng kinukuha nila, PT. So, high-end kasi itong spa, British-owned company. So, medyo iba yung training for sales, Hindi iba siya yung pangmasa. hindi siya pangmasa. So, doon ako na-develop nung about sa kailangan may quota. And then, monthly naman na-award tayo. Kasi tinuturuan naman tayo ng kung paano i-hit yun, kung paano makipag-usap, may mga training naman doon. At yun, na-apply ko yun sa salon.
masasabi mo ba na dito ka nahasa talaga, dito ka natuto? Ano ba yung mga ibang mahalagang bagay na natutunan mo dito sa pagiging spa therapist mo? How to handle clients. Kasi ang mga clients doon, for example, mga artista, nandun sila Gretchen Barreto, alam mo yun, may Mga sikat. mga sikat. And nung kinausap ko si Miss Julia Abdasa, kasi client ko siya, sabi ko, naikwento niya, na kami mga artista, kung ano lang doon sa village namin, kung 150 yung foot spa, doon lang kami, hindi naman kami Ibig sabihin, kahit silang mga sikat, hindi naman mahirap lapitan. Hindi naman, kaya nung nagkaroon ako ng salon, ang tingin ko sa mga clients, parehas, yung dapat, kung anong treatment ko sa kilala, ganun din sa wala. So ito ba yung nakapagbigay talaga sa'yo ng inspiration na pasukan mo itong industriya ng spa, itong salon? Ito ba yung nagbigay sa'yo ng inspiration nung pinagtrabahoan mo ng isang British company? Wala kasi akong choice eh. Kailangan service ang pasukin ko kasi wala masyadong capital. So, ang naging ko talaga, inspiration ko is during that time na minsan pala sa buhay mag-asawa, pag nag-asawa ka, pag nawalan yung asawa mo ng trabaho kasi nag-shutdown yung operation ng company ng husband ko before, kailangan tulungan ko. Ayun. So, yung husband nyo po ay dito sa Pilipinas nagtatrabaho? Opo. So, ano ba ang malaking naging karanasan na bilang empleyado na gusto mong, doon ka ba nakaipon ng pampuhunan mo dito sa spa, Ma'am Melchi? Yung during my time, hindi ko pa naman alam yung, kasi syempre may anak na ako. So expenses sa rental, sa ganon, hindi talaga enough yon. And then, pero nandun na sa isip ko talaga na kailangan magkapag-save ako. And then, ang ginagawa ko sa kanila, pag negosyante ka, may nakikita ka na hindi nakikita ng iba. Like for example, dun sa company namin, since gym yon, fitness, parang gym talaga siya. And then, magsusupply ng fruits. So, kinausap ko ang company kung pwede ako ang mag-supply ng fruits doon. So, ako nagsusupply. Aside from kumikita ka, ay kumikita ka rin. Sa company. So, naging enterprising ka pa lang doon sa pagtatrabaho. And then, yung every time na yung locker na babakante sa pantry, nilalagyan ko yung groceries doon. Kunyari sa SM Makati, dadaan ako, pag uwi ko, bibili ako ng groceries para makalibre ako ng snacks ko. Bit-bit ko yung papunta ng bahay, and then pabalik, pagpasok ko, bit-bit ko ulit yon. Kasi ilalagay ko yun sa locker ko, and then may bibili na ulit. So, marami akong nakikita na pwede kong pagkakitaan. Kahit kumita ko ng 150 doon sa locker na yon, okay lang sa akin. So, yun na yung naging mo rin, mga racket mo. Racket. So, ano ba yung mga skills at value na talagang nadala nyo dito sa pagiging empleyado hanggang kayo ay isang ganap na entrepreneur? Yung mga values na natutunan ko, kasi ang napakaipo talaga ng trabaho ko. Ang trabaho ko is kausapin yung mga kliyente, kasi service nga kami. And then, kailangan ma-connect ko ang sarili ko sa kanila. And then, ma-deliver ko yung service na kailangan nila. So, napaka-easy lang. Sa sarili ko, hindi siya mahirap. Kasi parang nasa puso ko naman yung pagsaserve talaga. So, napakadali. Walang hirap. Kung sa iba mahirap, sa akin hindi. Kasi i-connect ko lang talaga sarili ko. And then, pag na-connect ko at nakita ko na yung kailangan nila, pag binigay ko sa kanila, in return, bibigyan naman nila ako eh. Ano ba ang mga dahilan bakit yung sabi mo nga, yung restaurant mo ay hindi nagtagumpay? Opo. So, ano ba yung naging dahilan na pagsara at hindi ka nagpatuloy? Siguro, since konti lang yung capital ko doon, tapos yung market ko doon siguro, konti lang din naman talaga doon. Pero nakikita ko, tuwan-tuwa ako every time na madami silang pumupunta din. Pero pag tinotal mo naman talaga, siyempre, pag sa restaurant, may natitira. Tapos, pag lasing naman yung tagaluto mo, ikaw ang gagawa. So, kabata pa kasi ako noon, Yusek 26, na nag-start ako ng restaurant.
So, dito sa pag-umpisa nyo sa Lea Salon, saan po kayo nakakuha ng puhunan dyan at paano nyo naumpisahan ito, Ma'am Okay. Melchi? Ano po, during my time na nag-work ako sa Makati, lahat ng tip and commission ko, sinisave ko siya. Mhm. And pag binibili ko siya ng, kunyari isang iron, pang-iron ng hair, nakabili na ako ng isa. Bili naman ako ng, sa SM, So, nag-ipon-ipon ka muna ng... opo, bumili ako ng upuan na folding, 375 pesos, 4 ang binili ko. To start lang, kasi wala naman ako pambili ng mga hydraulic chair. So, isang mirror na ano, tapos nag-start ako, hindi siya aircon. And then, yung mga gamit ng mother-in-law ko sa bodega, inis-is ko lang siya para magamit ko lang. And then, yung base ng mother-in-law ko, nabasag sa side, inikot ko lang talaga siya para hindi siya makita. So, sa likod, hindi naman makikita. And then, yung parang recliner na upuan, yung 450 pesos, makikita nyo yun sa palengke minsan na inuupuan ng mga ano, na parang sa probinsya, na, ano yun, gawa yun Ganyan lang, 450 pesos, bumili ako ng pa-isa-isa. Siguro So, dalawa. nag-ipon muna kayo ng gamit? Pa-isa-isa lang, Yusek, pag may benta ako ngayon. And then, nung that time din, nag-abroad yung husband ko. Mga 1.5 year yung husband ko sa abroad. And then, monthly, pagpapadala niya ng money, instead na gastusin ko, manghihiram ako ng pera doon. And then, 7.5 yon na upuan during that time. And then, monthly, nakaipon ako ng 8. Pero binabalik ko lang din yung pera niya. Kasi ayoko, sa isip ko, ayokong gastusin niya na pinaghirapan niya sa abroad. Ang gusto ko, binabalik ko yung pera niya para buo ulit ang pera niya. And then, pag uwi niya, binili ko ng van yung pera niya kasi binenta ng uncle ko yung van niya. Pag uwi niya, may van kami para pambili naman ng mga fruits. Kasi di ba nagsusupply pa ako ng fruits sa sa company namin before. Opo. Naisip ko, dapat magkaroon kami ng sasakyan kahit second hand. At binabayad ko yung pera niya sa uncle ko. And then after 1.5 year, ayaw ng husband ko mag-abroad, kaya mayroon na siyang sasakyan. So, dito mo na talaga na-start yung Lea Salon. Yun po, doon nag-start. Kasi Doon na nakakabili nag-start. na ako ng isang upuan, another. So, ano ba yung mga karanasan naman na naranasan mo dito sa pagpapatakbo ng salon na ikaw ba hindi nahirapan, Ma'am Melchi? Medyo mahirap po na nag-start ako kasi hindi naman po talaga ako negosyante. Hindi naman po. Tsaka mahihiwalay ako sa anak ko kasi may isang anak na ako that time. Si Lia pala, 2 na sila. And then, nahirapan ako kasi nanghiram ako ng 160,000 sa auntie ko. Ang 160,000, pinagawa ko siya noong April. And then, nung naayos na siya, biglang bumagyo. Anong taon ito, Ma'am? 2006. 2006. Oh. Oo, biglang bumagyo. Hindi pa ako nakapag-start. Paano ko babayaran yung utang ko sa auntie ko? Parang nawalan ako ng gana. Hindi pa nag-uumpisa, nawalan ako ng gana. So, for 4 months, walang kuryente. So, parang kung ikaw, ayaw mo na. Aayawan mo na. Pero, hindi ko naman alam na aabot ako ng 20 years ng ganito. Dahil nag-start ako ng ganun at hindi ko siya binitawan. Nag-start ako walang aircon, walang kuryente for 4 months. Kaya manicure, pedicure lang, kahit walang ilaw, doon ka lang malapit sa may pinto. Doon talaga siya nag-start. So ngayon, ilan na yung branch nyo, Ma'am Melchi? Bali, 4 po, Yusek, yung, yung branch. Pasay, Bulan, Sorsogon, and 2 sa Upper Bikutan. During pandemic, may sinara po ako. Cavite, Irusin. Kasi hindi ko na siya mapupuntahan and mahirap mag-maintain during that time kasi magbabayad ka ng rental. So, kailangan may i-give up ako and then i-sustain ko or i-maintain ko lang yung sa tingin ko, pagdating ng time na pwede na ulit ako mag-operate kasi during that time, walang operation So, that time, nagbabayad pa talaga ako ng rental. Sabi ko, kakayanin ko to kasi matagal na to, kilala naman siya. So, hindi ako nawala ng gana para lang i-operate or bitawan yon dahil may babayaran ako. Sa isip ko, kahit marami akong babayaran ngayon, babawiin ko yan. Sige, Ma'am Melchi, pagpapatuloy natin ang kwentuhan natin dito sa Lea Salon sa pagbabalik po ng kabuhayan at negosyo.
Mga kasosyo, mga kanegosyo, nandito pa rin kami ni Ma'am Melchi sa Kabuhayan at Negosyo. Ma'am, ano ba yung mga pinakamalaking hamon sa iyo nung unang taon, yung nagsisimula ka pa lang dito sa salon business mo? Salon. Marami po. Aside from, syempre, wala tayong enough funds para to operate. Talagang babaybayin mo, uunti-untiin mo para lang ano ka. And then, yung mga, syempre hindi ka pa naman kilala. Merong mga tao din na minsan dumadaan sa'yo, parang sinasabi na, hindi na uso yung rebound, yung mga ganon. Marami kang, medyo matatamaan ka din. Pero, sabi ko nga sa'yo, Yusek, patience lang ang naging strategy ko talaga sa buhay. Sa kasamahan, sa katrabaho, sa mga tao, sa paligid ko. Kasi kung hindi ko hahaba ang pasensya ko, hindi ko siguro ma-achieve yung ganito. Na parang maging stable yung emotions ko. Kasi yung end game ko talaga, kailangan yung focus ko. Kailangan wala na ako yung sobrang emotional. Kasi walang kapupuntahan. So, paano nyo talaga nami-maintain yung pagtitiwala ng mga client mo? Kasi napakatindi ang competition sa salon business. Apo, So, apo. kayo ba, ano ba yung naging strategy mo, Ma'am Melchi, na stable yung yung tiwala ng mga nyo? Ito po, kailangan natitrain ko yung staff ko. And ever since naglagay ako ng salon, hindi naman po talaga ako tumitingin sa mga ibang business ng salon. Ang naka-focus lang ako kung ano ba ang pwede kong ibigay sa mga clients. And then, kung hindi ko pinaniniwalaan yung isang bagay, like for example, yung product, hindi ko i-offer yan. Ngayon, kung ano ang high-end na sa tingin ko, ginagamit ng iba ng mga high-end na salon, yun ang tinatarget ko na gagamitin ko sa salon ko. Kasi gusto ko, quality service, quality din yung product. May masasabi ka ba na mga sakripisyo na ginawa mo upang ikaw ay mapalago mo ang iyong salon business? Yun po, may mga sacrifice kasi nung una, inaayawan ko na talaga siya. Kasi nga, isasakripisyo mo yung sarili mo na ituloy ito. Kasi nga, iniisip mo yung ibang tao. Kasi kung ako lang, Yusek, baka kaya ko naman to, kung family ko lang, baka kaya ko naman na kami lang. Pero every time na naisip ko na may family yung mga staff ko, may mga anak sila, may pamilya, may kapatid na pinag-aaral, kung iisipin ko lang sarili ko, parang naging playing safe ako doon. Naramdaman ko kasi na pag pamilya ko lang, asikasuhin ko, kaya ko naman eh. Ang iniisip ko, paano yung purpose na binibigay sa akin ng Diyos, na hindi ko, porket nasaktan lang ako, porket marami akong challenges, parang aayaw na ako. Naisip ko, hindi dapat ganon ang attitude. Kasi, paano ako makakatulong? Kasi minsan may mga tao tayong tinutulungan na sila minsan ang nakaka-cause ng pain sa atin. Pero hindi ko na tinitingnan talaga yon. Ang tinitingnan ko, paano pa kita matutulungan? Alam mo, Kasi hindi naman intentional yun. Sa pagninegosyo, napakahirap talaga yung i-balance, yung, lalo na, 4 na yung mga branches mo. Apo. So, mahirap talaga ma-supervise lahat yan. So, di ba, may time ka pa ba sa pamilya mo? Paano mo binabalansi yung oras mo bilang isang negosyante na may 4 na branch at yung oras mo rin na naibibigay sa pamilya mo, Ma'am Melchi? Opo. Nag-change po ang mindset ko nung before, magmula nang nag-start ako ng open ng salon. Iniisip ko salon, mga kliyente, sila ang inuuna ko talaga. Pero dumating din ako sa point na, paano naman ang family ko? Siguro naramdaman ko yon mga 2017, kailangan, habang lumalaki yung mga anak ko, kailangan ibigay ko din sa kanila yung dapat para sa kanila. Kasi ang iniisip ko, paano naman na nagawa ko nga yung function ko bilang sa salon, pero yung mga anak ko, lumaki na sila, hindi nila ako kilala, hindi ko sila kilala. So, nung binalikan ko yon, nagkaroon na ako ng chance na magstay sa bahay, paminsan-minsan, kailangan kausapin ko sila,
magstay ako ng at least 10 to 15 minutes na nakakausap ko sila, kailangan maramdaman din nila ako. Kasi asikaso ako ng iba, yung mga clients, pero sila hindi na kami, minsan kasi magkatabi lang kami, hindi na kami nag-uusap. Pero hindi pwedeng ganon. Kasi ang number one na pangarap ko is, di ba, yung ginagawa ko, para sa pamilya ko din naman yun eh. Tapos para sa mga kliyente at para sa tao. Pero pag napabayaan ko yung pamilya ko, parang pag chinek ko ang sarili ko, happy ba ako? So, kailangan maramdaman ko sila habang lumalaki. Alam mo, sa competition ngayon, sa wellness, mga salon business, napakatindi ang competition. Kayo ba, Ma'am Melchi, ano ba yung masasabi mo na binabalik-balikan sa'yo ng mga client mo? At ano yung sikreto mo talaga na nasusustain mo itong negosyo mo for 20 years na? Basta yung happiness ko lang naman, ma-deliver ko sa kanila kung ano ang nafe-feel ko na kailangan nila. Kasi number one ko doon na ano talaga, Yusek, pag tinitingnan ko ang kliyente, kailangan tumaas yung confidence nila. Hindi ko na tinitingnan yung, kasi kung ang strategy ng iba, for example, makikipag-compete o kung ano man. Ako, pag nakita ko lang yung isang kliyente na nagupitan, na ayos siya, tumaas yung confidence niya, at nararamdaman ko, pag natutuwa siya, okay na ako doon eh. Opo. At saka dito sa mga problema ngayon sa pagninegosyo, Ma'am Melchi, ano ba ang masasabi mo na pinaka mabigat na naging problema mo sa salon business mo na nagpasan mo? Okay. Sometimes kasi may doubt na tayo sa sarili, especially ako, hindi naman ako talagang totoong negosyante. Ang nalagpasan ko doon, kung paano, every time na may mga tao, complaints, or mga staff, yung mga, kahit sinong tao, minsan confused ka na kasi ginagawa mo naman ang best mo, parang may mali pa rin, may kulang. So, instead na magalit ako sa kanila, sabi ko nga, patience is my strategy, pinapakinggan ko talaga bawat tao, staff man yan, kliyente man yan, para maintindihan ko sila. Kasi kung nangyari may sinabi sila sa akin at nasaktan ako, which is normal naman yon. Pero instead na masaktan ako, pain, parang sa sobrang pinagdaanan ko na, hindi ko na nararamdaman yung para sa akin. Ang iniisip ko, baka nasaktan ko nga itong taong to, kailangan mapakinggan ko to. Yun lang. Ano ba yung masasabi mo na pagbabago na nakita ninyo sa beauty industry sa loob ng 20 years na, Ma'am Melchi? Pagbabago, kung ano yung mga trend na sinusundan ko lang siya. Pag may nakita akong maganda, kailangan gawin ko din to sa salon ko para ma-experience ng mga kliyente ko yung ganitong klase, kahit hindi naman sobrang high-end. Ngayon ay naging uso na yung mga franchise. Ikaw ba hindi mo pinaplano na ikaw ay pasukin na rin itong mga franchise business dahil sikat na itong Lena salon mo, Ma'am Melchi? Okay. After 20 years, before, sabi ko nga family, pero this time, nung nag-meeting ako last time sa mga staff ko, sinabi ko na gagawin ko na to para sa mga kliyente, sa mga tao, gagawin ko pa rin siya, which is supposed to be, dapat pwede na ako mag-stop. Kasi, pero naisip ko, marami pa akong matutulungan tao. Before kasi gusto ko mag-stop because napagod ako. Nakakapagod naman talaga. Pero this time, since parang na-surpass ko na yung ganong feeling, yung mindset na yon. Parang ganito lang yung Yusek. Nagsa-start ako, nandito ako. Habang binabalik-balik ko yan, marami tayong challenges or problems na dadanasin. Gusto ko na rin bumalik. Gusto ko rin, kasi nahihirapan na ako, lalo na wala akong support talaga, fallback. Naiisip ko, ayoko na. Pero hindi naman tayo irespeto ng tao kung aatras tayo. Kailangan, kahit nandun ka na sa sitwasyon na hindi ka okay, itodo mo lang kasi hindi mo pa naman alam ang masusunod. So pag nandun ako, ngayon after 20 years, nandun ako, masasabi ko na nandun ako. In terms of money, hindi pa talaga. Pero yung mindset ko, yung puso ko, lahat, nandun na, nakatawid na. So this time, alam kong pwede na. Sa pagbabalik po ng kabuhayan at negosyo, pag-usapan naman natin itong
yung nilaunch nyo na nag-upgrade kayo, di ba, Opo, ma'am? opo. Yung beauty, Beauty lounge. lounge. Oo. So ito yung pag-usapan natin sa pagbabalik po ng kabuhayan at negosyo. Dito pa rin po kami ni Ma'am Melchi sa kabuhayan at negosyo. So may binabanggit ka na may in-upgrade ka na business. Ano ba ito, Ma'am Melchi? Opo. Ito yung yung nag-start ako, Lia Salon. Yes, Kasi ang totoong name niya is Lia Hair, Body, and Facial Care. Since nag-work ako sa spa, marunong akong mag-massage, marunong akong mag-facial. Pero nung nakita ko na yung sa hair muna, kasi parang hindi mo siya pwedeng ipagsama-sama kung maliit lang space mo. Kasi maingay. Siyempre, pag may spa ka, kailangan quiet ang area, di ba? So, kailangan nakahiwalay siya. So ano bang pagkakaiba nung dati mo na konsepto sa salon at Sa itong beauty lounge. beauty lounge? Oh. Yung beauty lounge, parang mapapansin nyo po, modern na siya. Nagkaroon tayo ng konting budget para doon. And then, sabi ko nga, ito todo ko para sa mga kliyente ko. Kasi masarap sa feeling na mag-offer ng ganong klaseng place para lang makita ko yung mga na natutuwa sila. Kasi may ganito pala dito. Kahit yung lugar, hindi ganon ka, para silang, minsan nga sinasabi nila, parang nasa BGC, parang nasa mall. Kasi ganon ang setup. Okay lang sa akin mag-invest sa ganong amount, basta matuwa lang yung mga tao. So ano ba yung nararamdaman nyo dito sa unang, di ba may franchise na kayo ngayon? Meron na po sa Bataan. Sa Bataan. Oh, And so may interested pa. anong pakiramdam mo na ngayon ay hindi lang yung mga company own mo at nakakakuha ka na rin ng mga franchisee? Ngayon, natutuwa ako kasi pag nakikita ko, makakapag-serve na kami sa ibang lugar. So, may touch, parang kumbaga, may touch na ng Lia. Ano ba ang pangarap ni Ma'am Melchi sa Lia Beauty Lounge sa mga susunod na taon? In the next, sa mga susunod na taon, gusto ko makita na yung, yung Lia sa ibang lugar para naman ma-feel nila yung nararamdaman ng ibang kliyente every time na pumapasok sa Lia. May plano ka ba maging national brand ang Lia Beauty Lounge balang araw, Ma'am Melchi? Yes po. This time po, pwede na. Pwede na talaga. Kasi mabibigyan ko na ng atensyon. Kasi nga, sabi ko nga, Yusek, yung dalawang anak ko, graduate na this next year. Yung bunso ko, wala na akong problema doon. And then, yung mga napagdaanan ko, sa tingin ko, okay na ako Okay ka doon. na rin Okay doon. na ako doon. Ganun pala talaga siya. Sa experience nyo po, no, sa 20 years na pagninegosyo, ano ba ang masasabi mo na mahalagang aral na natutunan ninyo at na i-apply nyo dito sa pagiging stable ng business nyo sa salon? Okay po. Parang, ito yung lesson lang. Magbibigay lang po ako ng Like for example, since sabi ko nga, I'm 54 years old, naalala ko last year, pumunta ako ng kay Apo Wangod. Nakita ko, 109 na siya ngayon. Nag-work pa rin siya. So, ang haba pa ng panahon ko para mag-serve sa mga tao. So, inspiration ko yon. Number 2, minsan napapahiya talaga tayo sa, bilang negosyante, marami tayong pinagdadaanan, failure, mistakes. Pero result, buhay pa rin yung ginagawa ko. Ibig sabihin, hindi pa rin ako tumigil. Nasusustain ninyo? Nasusustain ko. And then, parang, sabi ko nga, parang si Manny Pacquiao lang yan. Habang nanonood yung mga tao, na sinusuntok siya, napapaya siya, parang dumadapa siya, nahuhulog siya. Natatalo siya minsan. Natatakot siya minsan. Knock-out siya. Pero hindi siya tumitigil. Ibig sabihin, yun lang palang kailangan natin. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Tuloy-tuloy lang. Yun lang po. Meron ba kayong may papayo, Ma'am Melchi, sa mga kasosyo natin, mga kanegosyo natin na hanggang ngayon ay may mga idea sila sa negosyo na takot pa rin mag-execute? Ano bang may papayo mo sa kanila? Naniniwala kasi ako na kahit isang skill lang, hindi kailangan 5, hindi kailangan 10. Kahit ang isang skill lang, yung pag-usap, minsan, di ba, marunong ka mag-video editing, marunong ka mag-massage, marunong ka mag-food spa, mag-focus ka lang dyan. For sure, sa isang skill mo lang, pwede na yon. Sa mga
aspiring at yung mga negosyante na rin na dumaraan sa mga matitinding pagsubok. Ngayon, ano ba ang masasabi mo na mensahe para sa kanila, Ma'am Melchi, na pwede nilang maging kayo rin, no? Magaya rin nila yung naging business journey mo? Huwag lang silang susuko. Kasi pag negosyante ka, alam mo naman sa sarili mo na yun ang gusto mo, kaya mo inumpisahan. Ang problema, pag dumadaan na tayo sa maraming problema, failures, mistakes, lahat, kahihiyan, alam mo yon, gusto nang sumuko, kulang sa pera, minsan sabay-sabay na, parang gusto nang sumuko. Atras ang gusto, umatras agad. Pero hindi madidevelop mo ang sarili mo, gagaling ka din dahil pinagdaanan mo yan. Parang challenge lang yan sa'yo. May isi-share ka ba na experience nyo na muntik ka lang din na mag-give up dito sa negosyo nyo at paano nyo ito nalagsan, Mama Melchi? Ito lang yung hindi na-realize ng lahat ng especially pag bagong nag-start ng business. Lahat yan pagdadaanan mo. Hindi ka pwedeng parang iwasan mo yan, mga challenges. Kasi pag iniwasan mo yan, hindi ka rin makaka-move forward. Part kasi yan dadaan ka sa time na sabay-sabay na maniningil, sabay-sabay na may mga problema, may tatawag na ganito. Pero lampasan mo lang talaga yan kasi hindi mo pa talaga alam yung susunod. Baka sa susunod, marami ng magagandang ideas or makakatulong mga taong makakatulong sa'yo. Tuloy-tuloy lang. Kasi ang mga tao, pag nakikita kang may strength o may lakas o gagawin mo ang best mo, kahit ano pang nangyayari, pag nakita nila yon, hahanga sila sa'yo at may respeto sila sa'yo. Sa mga pinagdaanan nyo sa buhay, Ma'am Melchi, ano ba yung, paano nyo napapanatili na masyadong positive ang pananaw nyo sa mga iba't ibang hamon ng buhay sa'yo? So, ano po yung nagiging inspiration nyo talaga, Ma'am? Ang inspiration ko, especially Yusek, katulad sa akin, wala nga akong support talaga. Wala naman akong ibang choice kundi mag-move forward. And then, pag may mga tao ako nasa tingin ko, before hindi naman ako marunong makipag-negotiate. Like for example, kailangan kausapin mo lang talaga siya. And then, you give, parang maging patient ka. Kasi, parang hinuhubog ka ng panahon. Maging isang pagdating ng time na, kaya ko na to. Kasi napagdaanan ko na siya. So, sa mga negosyante at mga may pinagdadaan ng ganito, huwag kang give up. Ito yung moment mo na ipakita sa sarili mo na kaya mo. Ito yung hinahanap mo, ito yung gusto mo . So, pag nabigyan ka ng ganitong challenge, kailangan ma-endure mo yung pain. Tapos lampasan mo at gawan mo lang ng paraan. Meron ka bang mensahe sa mga tagapanood ng kabuhayan at negosyo na nangangarap magtagumpay na ng kanilang mga gustong maging negosyo rin? Yun talaga ang gusto ko, Yusek, na sa lahat ng mga nanonood, huwag kayong panghinaan ng loob. Naniniwala ako na bawat isang tao may skill yan. Pagluluto man, pagsusulat, kahit pagkanta, pagsayaw, pagkausap ng tao, kailangan makita mo yun sa sarili mo. Lahat tayo binigyan ng ganong klaseng skill. Maraming salamat sa iyo, Ma'am Melchi, sa pagbabahagi ninyo ng kwento, inspirasyon at mahalagang aral sa pagninegosyo. Tunay na kahanga-hanga yung katatagan, determinasyon na pagpatuloy sa kabila ng mga pagsubok hanggang sa maitatag at mapalago ninyo ang Leah Salon at ngayon ay Leah Beauty Lounge. No? Sa inyong paglalakbay mula sa pagiging spa therapist, pagharap sa mga hamon, sa mga ibang naging negosyo nyo hanggang sa pagtataguyod ng isang matagumpay at matatag na brand sa loob ng 20 years ay patunay na ang sipag, tiyaga at pananampalataya sa sariling kakayahan ay susi sa tagumpay. Sa ating pong mga tagapanood, naway nagsilbing inspirasyon ang kwento ni Miss Melchi upang huwag tayong mawala ng pag-asa sa tuwing tayo ay naharap sa kabiguan. Minsan ang
mga pagkakamali at mga pagsubok ay naghahanda rin sa atin para sa mga malalaking oportunidad at tagumpay na hinaharap. Ako po si Gani Makatuman, nagpapaalam at nagpapasalamat. Patuloy po natin tangkilikin at suportahan ng mga lokal na negosyong Pilipino. Para po sa mga hindi nakapanood ng mga nakaarang episode, maaari nyo pong balikan ang YouTube channel ko, Gani Makatuman, at Kabuhayan at Negosyo. Huwag po natin kalimutan mag-like, subscribe at i-follow na rin natin para sa mga bagong episodes at update. We at Kabuhayan at Negosyo are one with the government in our commitment to help Filipino entrepreneurs improve their lives. Lagi po nating tatandaan, kahit anumang sakuna, kahit anumang problema, kayang-kaya natin ito. Maraming salamat po. Ito ang DWIZ 882. Todong lakas sa balita at impormasyon, todong lakas sa musika, at todong lakas sa